Pera. 4 na letra lang pero yung 4 na letra na yan ang gustong-gusto ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin mag-aral. Siyempre para makapagtrabaho. Bakit mo kailangan magtrabaho? Siyempre para kumita ng pera. Oo, pera. Pag may pera ka lang naman kasi mabibili mo ang mga gusto mo. Makakabili ka ng bagong Nintendo Switch, PS5, iPhone 16 Pro Max 2TB na fully paid. Sasakyan, bahay, magagarang damit, masasarap na pagkain, at baka nga pati crush mo mabili mo na. Uy, gusto ko to. Gusto ko yan. Add to cart ko to. Bilhin ko na to. Naisip mo ba kung bakit madalas ay mainit ang ulo mo kapag walang pera? Example na lang natin yung mga nanay natin. Pag walang pera yan, ay nako, siguradong madadami ka pa sa init ng ulo nila. Yung tipong meron lang silang hindi makitang gamit, ay mabubunton ang inis at galit sa'yo. Asa na ba yung suklay na yon? Kanina lang andito yun eh. Ay nako, nakakainis talaga. Wala na nga pera, ganito pa. Ito kasing mga bata na to ang lilikot. Tenten, lumabas ka nga dyan. Hanapin mo yung suklay. Ang lilikot nyo kasi, hindi ko tuloy makita yung suklay. Lo, tutulog ako dito, nasisip pa. Mainit ang mga ulo ng nanay natin hindi dahil sa may gusto silang luho, kundi para may pambili sila ng mga pangangailangan natin. Katulad ng pagkain, pang tuition at pambayad sa katakot-takot na bills. Iba-iba naman talaga ang paggagamitan ng pera. Siyempre yung iba para sa luho. At ang iba naman ay para sa mga pangangailangan or necessity. Pero, kahit ano pa man ang paggagamitan mo ng pera at kapag wala ka nito ay siguradong iinit ang ulo mo. At kung pera ang nagpapainit ng ulo sa mga nanay natin, abay syempre, pera din ang nagpapasaya sa kanila. O diba? Imposibleng hindi sumaya yan kapag may hawak na pera. Kahit mawala pa ang 10 suklay nila, ay hindi magagalit yan. Sa totoo niyan ay ito ang karaniwang nagiging dahilan ng away ng mga magulang natin. Lalo na kapag hindi nakakapagbigay ang mga tatay natin. Kaya ako, trabaho ng trabaho, baka magalit kasi si Mrs. Bakit nga bang hirap kapag wala kang pera? Noong bata ako, gustong-gusto kong bumili ng pellet gun, Beyblade, Tamiya, yoyo na umiilaw at robots. Noong nag-aaral naman ako gusto kong bumili ng bagong Game Boy, bagong sapatos at usong jeans. At ngayong matanda na ako, gusto kong bumili ng Nintendo Switch, PS5, iPhone 16 Pro Max, gusto kong makapunta sa Boracay at Disneyland. Makukuha ko na sana lahat yan, pero na lang ang kulang. Ang dami ko talagang gustong bilhin noon lalo na nung bata ako. Madalas nga naiingit ako sa ilang kababata at kalaro ko noon dahil kompleto ang mga laruan nila. At kung ano ang uso, ay nabibilan agad sila ng mga magulang nila. Kahit nga noong nag-aaral na ako noong elementary, ay makikita ko na ang sasarap ng mga baon ng kaklase ko. Na tipong makakain ko lang yun kapag may special occasion tulad ng birthday at Pasko. Kahit sa mga gamit sa school ay mga bagong gamit ang makikita ko sa kanila. Bagong bag, bagong sapatos at bagong mga damit. Napasabi na nga lang ako sa sarili ko, sana marami akong pera. At nung high school naman ako ay maiinggit ka na lang talaga dahil ang mga classmates ko ay may mga cellphone na. Pero ako, nakikitext lang sa kanila. Bago ang kanilang mga uniform, bagong sapatos, bags, at ang iba pa nga ay may mga motor pa. Kaya napasabi ulit ako sa sarili ko, sana marami akong pera. At nung nakagraduate at nakapagtrabaho na ako, pera pa din ang problema. Diyos mio Marimar, kailan mo matatapos? Akala ko dati kapag may trabaho na ako ay paldo-paldo na. Yung tipong mabibili ko na ang gusto ko, makakakain na ako ng masasarap na pagkain nang hindi nag-aalala sa presyo. Makakapunta na ako sa mga sikat na destinasyon sa Pilipinas. At higit sa lahat ay makakapunta na ako sa Korea. Huwag kang maingay ha. Yan kasi ang bansa na gusto kong puntahan. Gusto ko kasing makakulab si Lee Min Ho. Well, nagawa ko naman yung iba. Katulad ng nakakain ako sa masasarap na kainan. Nakalibot na sa ibang lugar at nabili ang ibang luho na gusto ko. Pero sa una lang pala. Yes, you heard it right. Sa una lang. Madalas kasi ay nasisero balance ako kung gagawin ko yung mga gusto ko at pinapangarap ko nung wala pa akong trabaho. Hindi kasi sapat yung kinikita ko versus ginagastos ko. Malaki pa naman din ang responsibilidad ko sa aking pamilya. Dahil siyempre, kailangan ko silang tulungan bilang ganti sa pagpapaaral nila sa akin. Pero paano ko nga ba magagawa lahat yun kung ang sweldo ko ay sobrang liit? Kaya eto na naman ako. Pera na naman ang problema. Ayoko na. Back to reality. Ang totoo niyan, ang nadadag lang naman sa akin ay trabaho. May sweldo nga pero kinakapos pa din naman dahil sa obligasyon at mga bills na kailangang bayaran. Pera, oo may pera pero parang imaginary lang kasi mahahawakan mo lang ang pera pero mabilis ding mawala sa'yo. Kaya napasabi ulit ako sa sarili ko, sana marami akong pera. Madalas nangangarap na lang ako
Ano kaya ang gagawin ko kapag marami na akong pera? Siyempre, andyan yung bibili ko ng sports car. Nasa 5-star hotel, kumakain ng steak, at may mansyon na bahay. At nakakapunta sa iba't ibang bansa. Tapos makikita ko si Aling Bioli punong-puno ng alahas. Tenten, pakikuha mo ngayon 24K gold ka sa aking room. Tapos bumaba ka na din dyan. Magkakain na tayo ng paborito mong steak. Ang sarap mag-imagine, di ba? Pero pag babalik ka ulit sa katotohanan, ay bigla ka na lang ulit malulungkot. At mapapasabi na naman na, sana marami akong pera. Pero alam mo ba, habang tumatanda tayo ay nagbabago na ang pananaw natin sa pera. Oo, hindi naman talaga mawawala ang katotohanang pera ay mahalaga sa buhay natin. At isa ito sa nagpapasaya sa atin. Pero sa pera mo nga ba makukuha ang saya? Well, depende naman ito sa tao. Basta wag lang nating aabusuin ang pagmamahal sa pera. Sabi nga nila, love of money is the root of all evil. Sa ngayon ay medyo stable naman ang buhay ko. At ang iba sa mga pangarap ko ay natupad naman. Pero kung tatanungin mo ako kung pera nga ba ang nakapagpapasaya sa akin, ang sagot ko pa din ay oo. In a sense na nabibili ko na ang mga gusto ko at nakakapag-provide ako para sa aking pamilya. Kasi kapag nakikita kong nakakapag-provide ako para sa kanila ay sumasaya ako. At na-realize ko din na hindi dapat naiinggit sa mga bagay na wala sa atin. Basta pag sumikapan lang natin ang isang bagay ay magkakaroon din tayo ng mga bagay na pinapangarap natin dati. Kung ikaw ang tatanungin, pera nga ba nakakapagpasaya sa'yo? Comment mo sa baba yan dahil pipili ako ng maaring manalo ng 100 pesos GCash load. Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Kita-kits sa susunod nating animation. Bye-bye!